Dear Ay, Tita nako. L, magandang gabi po. Sumulat ako sa inyo para sana humingi ng payo. Meron po akong kaibigan at matagal ko na po siyang mahal. Matagal ko na rin pong inamin sa kanya kasi akala ko noon mahal din niya ako. O kahit papaano, pagkaamin ko, baka ma-develop siya sa akin unti-unti. Baka mahipan ako ng hangin, tama na. Minsan nga po, sinuggest niyang dumistansya muna kami sa isa't isa at baka sakali raw na mabaling ang nararamdaman ko sa iba. Pero hindi ko po kaya. Kaya ako rin po ang unang kumontak para mag-usap o magkita kaming dalawa. Kahit minsan na lang. Ang sakit-sakit po, Tita L, lalo na po ngayon, ikakasal na siya. Hindi ko po alam kung paano ako makaka-move on sa kanya. Gusto ko pong maging masaya para sa kanya pero hindi ko magawa. Nasasaktan po kasi ako. Syungan akong syunga. Gaya ng sinasabi ng other friends ko pero hindi ko po talaga siya kayang kalimutan. Please po, Tita L, sana po matulungan niyo po akong matauhan. Alam ko naman po sa sarili ko na matagal nang dapat akong dumistansya, pero yung puso ko po sa kanya lang talaga. Hanggang dito na lang po at maraming salamat sa inyo. Ngayon pa lang, thank you po, Tita L. Galing po yan kay Shaira ng Bulacan. Okay? Ang hirap nun ah. Ang hirap nung pag nagsasalita ka with the L, nilalabas mo yung dila mo. Hindi ko kaya. Ang hirap. Ayan, Shaira ng Bulacan. Unang-una, umamin ka. Hindi na-develop sa'yo yung kaibigan mo. At sinabi na niya sa'yo na kaibigan lang ang kaya niyang ibigay o ituring sa'yo. Naghahanap ka ng tao na magsasabi sa'yo para matauhan ka. Huwag ka sanang masasaktan or magagalit sa mga sinasabi ko, pero yun pa lang. Dapat, di ba, unti-unti ka nang dumistansya. Siguro sa ngayon, masakit pa, lalo na ikakasal na yung kaibigan mo. Kaya lang, hindi naman kasi sa lahat ng bagay makukuha natin. Hindi lahat ng hingiin natin ay ibibigay, lalong-lalo na siguro kung hindi talaga siya naaayon o hindi siya nararapat. We can't have what we want all the time. Hindi talaga ganun eh. And siguro kung mamahalin mo siya at magko-continue ka sa words mo na nga rin, tanga. No. Kung gusto mo pang mag-continue sa ganyang state because hindi mo pa rin kaya at mahal na mahal mo siya, sabi mo, siguro magmahal ka from afar kasi wag mo nang guguluhin yung kaibigan mong ikakasal na just because mahal mo siya. Ang tawag doon ay pagiging maramot. You are being selfish. If you love your friend, you have to let him go. And by letting go, that means wag na natin siyang kulitin, guluhin, habang ikaw ay may matindi pang nararamdaman sa kanya. Love from afar or slowly let go? Kasi hindi na siya proper. Pag dumating ang panahon na namatay na yung pag-ibig mo para sa kanya, siguro that will only be the time na magiging okay kayo ulit as friends. Ngayon, masakit pa. Pero pag nakagaten over ka na dyan, I'm sure pagtatawanan mo na lang yan isang araw. Mukhang bata ka pa naman. Doesn't say kung ilang taon ka na. Pero give it time. For sure, isang araw matatawa ka na lang na, ko ano ba naman nakita kong qualities sa kaibigan ko na to, pwe? Hindi ba? And also,
May I just add, Shaira ng Bulacan, that your actions, medyo kinakabahan ako ha. Kasi, dito sa parte ng sulat mo na minsan pa nga po sinuggest niyang dumistansya muna kami sa isa't isa, baka sakali raw na mabaling ang nararamdaman ko sa iba, pero hindi ko po kaya. Kaya ako rin po ang unang kumontak para mag-usap o magkita kaming dalawa kahit minsanan lang. Mars, can I just point out that is not love anymore, what you're feeling. You know what? You are obsessed with this guy. That is different. Okay? Obsession is a feeling of intense infatuation, while love is a feeling of strong affection. Baka yun lang ang kailangan mong marinig. Are you sure you're in love with this guy or you're obsessed with him? Because there's a big difference. Shaira, if you love him, let him go. Kung mahal mo ang isang tao, di ba gusto mo nakikita siya maligaya? So let go and let him, get married to the love of his life. Masakit yan sa una. Pero, in time, maghihil din yung puso mo. And isipin mo na lang na may isang lalaki dyan o may isang tao na nararapat sa'yo na darating sa tamang panahon. Okay? So sana natauhan ka sa word of the day na obsession. You may be in love, but you're more of obsessed with this guy than in love. And if you truly love this guy, you have to let go and maybe love from afar. Until such time na handa ka nang bitawan din siya at makapag-move on from this heartbreak. Because you know why? You also deserve to be happy.